subscribe. Hello kahugot! Welcome po muli sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, di Kahugot YouTube channel. Tadhana. Kung minsan napakatagal ang hihintayin bago dumating ang tatawagin mong tadhana ng iyong buhay. Yung iba naman, isang iglap lang dumarating ito at matatawag mo itong habang buhay na tadhana mo. Gaya na lamang ng ating kahugot na si Ana na siyang nagbahagi ng kanyang kwento ng tadhana dito sa DKB ngayon. Si Ana ay unang nagpadala ng kanyang problem story sa Kahugot PF noon. Kanya nga lamang ay sa ibang lugar niya na ipadala. Sa Facebook Messenger siya nagpadala instead na sa email. Kaya't hindi natin napansin kaagad. Naipadala pala niya ang kanyang kwento ng problema noong Oktubre, samantalang Nobyembre na natin nabasa. Nabasa natin ng November 20, kaya lang late na pala at marami nang nangyari sa kanyang buhay na hindi kasali doon sa unang pagkukwento niya sa atin. Kaya po siya nagdesisyon na sumulat muli ng buong kwento ng kanyang buhay na siya nating tampok ngayon dito sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo Kuya Bono at sa lahat ng mga kagayang or solid kahugot. Isa po akong namempekla na Ilocana. Nakatuntong naman ako hanggang second year college pero nahinto ako dahil sa hindi na kaya ng magulang ko na tustusan ang pag-aaral ko. Pero kahit college level naman ako Kuya Bono ay hindi talaga ako bihasa sa pagtatagalog kaya't may mga Ilocano words akong nagamit dito sa aking sulat. Ang suggestion ko Kuya Bono ay i-translate mo na lang lahat sa Tagalog para naman maunawaan lahat ng mga kahugot na hindi nakakaunawa sa wikang Ilocano. Ako nga po pala si Ana. Dati po ay nag-message na ako sa inyo tungkol sa aking problema. Pero sa messenger ko pinadala sa isang Facebook mo Kuya Bono. Kaya lang hindi mo yata napansin agad at hindi ka yata nagbubukas ng messenger. Then napansin ko na basa mo pa na sa Kahugot PF Live noong November 20. Sobrang late na po yun Kuya Bono kasi marami nang nangyari. Nagkamali po ako kasi hindi ako sa email nagpadala ng problem story ko. Pero okay lang. Napanood ko rin naman sa Facebook nyo ang pagpabasa nyo ng kwento ko sa Kahugot PF. Pero yun nga, late na yun at marami na po nangyari na hindi kasali sa kwentong nabasa nyo. Kaya po naisipan kong isulat na ang lahat-lahat at hangad ko pong mabasa mo ito Kuya Bono sa DKB. "28 years old na ako ngayon Kuya Bono. Nag-birthday ako noong November 3, 2020. At sa loob ng 28 years ay dito lang ako nagdiwang ng birthday sa aming hamak na tahanan dito sa Bacara, Ilocos Norte. May konting handaan para sa pamilya, kamag-anak at ilang kapitbahay. Nagluto kami ng pansit bihon, ingkiwar o biko, tambo-tambong at si Ryan ay nagdala ng napakalaking cake nung sumapit ang hapon ng birthday ko. Pero bago yon sa kusina namin nung habang kami ay nagluluto, kasama ko si Nanay at si Auntie Isabel na asawa ng Uncle Doming ko, pinagsasabihan na naman nila ako. Ang sabi ni Auntie Isabel, "Sagutin mo na si Ryan, Ana. Sana bago ka mag-30 magpakasal ka na." Mungkahin noon ni Auntie Isabel, hindi ako umimik. Sa totoo lang, nagsasawa na ako sa ganung topic, Kuya Bono.
Ilang beses ko na kasing pinagkadiinan sa kanila na kung hindi si Norman ang mapapangasawa ko, ay hindi na lang ako mag-aasawa. Sabi ko pa noon, hindi naman krimen ang magmatandang dalaga. Kaso pinipilit nila akong kesyo daw kailangan ko mag-asawa para daw may makatuwang ako sa buhay at magkaroon daw ako ng mga anak na siyang mag-aalaga sa aking pagtanda. At saka alam mo, Ana, masarap ang may asawa. Kailangan mong matikman yung boom tarat-tarat na sinasabi nila. Nakatawang sabi ni Auntie Isabel. Tumawa din noon si Nanay. Masarap yun, Ana. Mukhang malaki pa naman ang boom-boom ni Ryan. Sigurado titirik ang mata mo dun. Tukso pa ni Auntie Isabel. Ay nako, sinumpong ka na naman, Auntie Isabel. Kung ano-ano naman mga sinasabi mo, sabi ko. Tubong Isabela si Auntie Isabel, Kuya Bono, at naikamang lang siya dito sa amin dahil nga napangasawa niya si Uncle Domingo na nakababatang kapatid ni Nanay. Likas na masagwa ang bibig ni Auntie Isabel pero mabait naman siya at napakasipag. Talagang malaswa lang siya talaga kung magsalita kung minsan. Alam mo, Ana, makinig ka sa akin. Hindi makukumpleto ang buhay mo bilang babae hanggat hindi ka nakakatikim ng bumtarat-tarat. Sabi pa niya, tsaka kinanta ang bumtarat-tarat habang umiindak-indak. Bum-tarat-tarat! Bum-tarat-tarat! Tarat-tarat! Bum-bum-bum! Bum-tarat-tarat! Bum-tarat-tarat! Tarat-tarat! Bum-bum-bum! Ewan ko kung bakit sa tingin nilang lahat ay may mali sa akin, Kuya Bono. Si Nanay lantaran niyang sinabing tanga ako, dumbbell, dahil napakatagal na panahon na daw mula nung iwanan ako ni Norman, pero bakit umaasa pa rin daw akong babalikan niya ako? Mali nga ba ako? Mali nga bang ganito kaloyal ang puso ko? Mali ba ako kung hindi ko nga kasi kayang magmahal ng iba at tanging si Norman lang ang gusto ko? Kababata ko si Norman, Kuya Bono. Noon pang elementary kami, kapwa namin crush ang isa't isa. Crush niya ako, crush ko rin siya. Guwapo si Norman, Kuya Bono, kahit napakaitim niya dahil laging nagbababad sa dagat kasama ang mga kaibigan niya. Pero yung kaitiman niya parang brown na red, hindi yung itim na black. Parang reddish brown ang kutis niya. Tapos kulay orange ang mga labi niya. Tapos yung buhok niya nagiging brown dahil laging naaarawan. Meron siyang dimple sa magkabilang dulo ng labi niya. Nalilitaw kapag siya ay ngingiti. At kapag nakangiti siya ay para akong kinikilig dahil lalo pa siyang pumupogi. Masayain siyang bata noon. Malikot. Takbo ng takbo. Tumbling ng tumbling sa buhanginan. Tapos kapag may nakita siyang magandang bahay o kahit kakaibang bato o shell, tatakbo siya palapit sa akin tsaka ito bibigay sa akin. Tinatanggap ko naman lahat ng binibigay niya kasi nung una pa lang sabi niya, ipunin mo lahat yan para lagi mo akong naaalala. Sinagot ko si Norman noong third year na kami sa high school at pareho din naming first love ang isa't isa. First girlfriend niya ako at first boyfriend ko naman siya. Nasa isang bangka kami noon na hiniram niya sa kumpare ng mama niya. Desagwan lang ang bangkang yon at nagbangka kami noon, kami lang dalawa. At nung malayo na kami sa pampang ng dagat, ang sabi niya, pwede na siguro kitang halikan, Ana, kasi sinagot mo na ako Girlfriend na kita. Sige, pero pisngi lang Pisngi at bibig Smack lang naman Di naman kita lalaplapin. Sa ngayon. De sige. Noon nga hinagkan niya ako sa pisngi muna. Magkabilang pisngi. Tapos nakita ko siyang tumitig sa mga labi ko. Natawa ako lang sa itsura niya. Huwag kang tatawa. Mahalikan ko yung ngipin mo Sabi niya. Lalo pa akong napatawa at sunod-sunod na tawa kaya't nagtagal pa bago siya nakahalik talaga sa lips ko. Dahan-dahan niya yun ginawa. At ramdam ko yung kakaibang kuryente sa katawan ko nung dumikit ang labi niya sa ibabaw ng labi ko. Nung matapos yun ay parang pakiramdam ko, sana meron pa, sana sige pa. Parang bitin kasi. Kaya lang,
Hindi niya na inulit. Pero nung babalik na kami sa Pampang dahil magdidilim na noon, nakalubog na ang araw, ang sabi ko sa kanya, Norman, hindi mo na ba ako hahalikan ulit? Gusto mo ba? Oo. Ganun ba ulit sa dati o iba na? Bahala ka, basta halikan mo na ako. Noon nga'y mabilis niyang nilapit ang mukha niya sa mukha ko, tsaka niya sinakmal ang mga labi ko. Ngumanga lang ako habang nilalaro ng mga labi ko hanggang sa parang may nagtulak sa akin. Nagayahin din ang galaw ng mga labi niya. Parang nanlaban na rin ang mga labi ko hanggang sa naging napakatagal ng halikang yon. Yun siguro yung tinatawag nilang French kiss. Halos habol hininga kaming pareho ni Norman nung matapos ang halikang yon. Ang aming first torrid kiss ever na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Nung kasal ng pinsan ko si Ate Nympha noong 2012, kinuha kaming abay. Magka-partner kami ni Norman sa cord, yung tali na magbibig kiss daw sa habang buhay na pagsasama ng bagong kasal. Sabi ni Norman noon, kasadya kon mauray tay panawin nga duwatan tumitag kay Liza. Nagbayag ti aldaw, nga muray kasta, urayak day tang aldaw. Ang sabi ni Norman sa Tagalog, Kuya Bono, parang hindi na ako makakapaghintay na dumating ang araw na tayo naman ay kakasal. Ang tagal kasi ng araw. Pero kahit gaano pa yun katagal, maghihintay ako. Ang mga kaibigan ni Norman ay mahilig sa outing, Kuya Bono. Kung saan-saan sila nakakarating, pero mula noong maging kami ni Norman, ay hindi siya sumasama kapag hindi ako kasama. Dahil doon ay napadalas din tuloy ang paggala ko. May isang araw nagpunta kami sa Burgos. Nagpiknik kami doon. Tapos nag-aya silang sumakay sa bangka. Nung nasa malayo na kami, biglang tumayo si Norman sa bangka at saka sumigaw ng, Ay, atik tinobya ka ni Ana! Sinagaw niya yun ng 3 beses. Tinginan sa akin ang mga kasama namin noon. Mahal na mahal ko ang nobya kong si Ana. Ganon yung sinigaw niya. May isang araw din na nagpunta kami sa Paway, sa San Agustin Church, yung malaking simbahan doon. Nagdasal ako noon habang siya ay nakaupo lang. Noong matapos akong magdasal ay umupo din ako sa tabi niya. Tapos hinawakan niya ang kamay ko. Tapos may nilabas siyang silver na singsing at sinuot niya yun sa daliri ko. Tapos ang sabi niya, Agsapata ak tisangwanan tinamarswa, si kalaing taayatik ang ingat tumpal biyag. Ang sabi po niya ay sumusumpa ako sa harapan ng Diyos na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Ang sabi ko naman sa kanya, Uray siyak Norman, si kaalaing taayatek, awan sa bali. Urayan niya mapasama ka anak nga agayat ti sa bali. Ikarik da ito'y ken ka Norman, itisang wanan tinamarswa. Ang sabi ko naman po ay ako din Norman, ikaw lang ang mamahalin ko walang iba. Kahit anong mangyari, hindi ako magmamahal ng iba. Pangako ko ito sa'yo at sa Diyos na lumikha. Naytuyen, din na kinararapaan, napudnong nayatin paay mo kaniya. Nalawa tawin ta nagbaetang, saan nga isut lapeda sa ngalen tani aya. Sapay tadumteng daytoy a mensahe, ay ayaten ka biag ko tiag nanayo. Ikarik asiksikan tulae, inggat tungpal tanem, si
Mula noon, Kuya Bono, ay naging mas matamis pa ang pag-iibigan namin ni Norman hanggang sa sumapit ang taong 2013. Pareho na kaming 21 noon at si Norman ay katatapos lang ng kolehiyo. Samantalang ako ay hindi na nakapagtapos ng pag-aaral dahil hindi na kaya ng magulang ko ang pag-aralin ako. Naging sakitin na kasi noon si tatay at hindi na nakakapagtrabaho. Saktong petsa December 10, 2013 ng gabi ay magkakasama pa kami ni Norman sa pangangaroling. Kami noon ay nag-iipon ng pera dahil magki-Christmas party kami magkakaibigan. Lagi kami magkadikit ni Norman nung gabing yon. Magkahawak kamay sa paglalakad sa kalsada dahil sa paglipat-lipat namin ng mga bahay na aming kinakantahan. Alas 10 na ng gabi inihatid ako ni Norman sa bahay. Bigla niya akong hinagkan sa aking pisngi. Pero ako, di ko alam kung bakit ko ito nagawa. Bigla kong hinalikan si Norman sa mga labi niya. At ang halik na yun ay naging maalab. Yun talaga yung halik na gustong-gusto ko, Kuya Bono. Pero hindi ko sukat akalain na kinabukasan ay hindi ko na makikita si Norman. Ayon na lang sa kwento ng mga kapitbahay nila, madaling araw na nilang nakitang may dumating na sasakyan sa tapat ng bahay nila Norman. Sila daw ay sumakay dala ang halos lahat ng gamit nila. Ang dahilan kung bakit sila umalis ay dahil baon daw sa napakaraming utang ang mami ni Norman. At may mga asunto na siya na tinakasan niya. Hindi ako nalungkot noon kasi alam ko magpapakita sa akin si Norman. Alam ko na hindi niya ako matitiis. Kaya lang dumaan ang mga maraming araw, buwan at mga taon, hindi na nagpakita si Norman. Naging uso na ang social media. Hinahanap ko siya sa Facebook pero hindi ko siya makita. Marami siyang kapangalan ngunit kapag tiningnan ko ang profile picture ay iba naman. May ilang litrato sa akin si Norman. Ito na lang ang pinagmamasdan ko kapag namimiss ko siya. Pati ang mga maliliit na magagandang bato at shells na naipon ko mula sa kanya. Ang mga alaalang iniwan niya sa akin. Maraming sumubok na manligaw sa akin ngunit lahat sila ay hindi ko tinanggap. Dahil umaasa pa ako na babalikan ako ni Norman. Kaya hinintay ko siya kahit naging napakatagal. Sininak marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka dan tanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak ko Dito lang November 3, 2020, ako ay nagdaos ng aking ika-28 na birthday. Naisipan kong magsimba ng maaga. Mag-isa ko lang kasi lahat ng mga dati kong kaibigan ay may mga asawa ng lahat at busy na sila sa pakikibaka sa kani-kanilang buhay. Kaso pagdating ko ng bayan, sarado ang simbahan. Ewan ko Kuya Bono pero bigla ko na lang naisipang magpunta sa Paway sa San Agustin Church at ninais kong doon ako magsimba o magdasal upang magpasalamat sa aking karawan. Nagtungo nga ako doon kahit may kalayuan ito mula sa Bacara. Kulang 1 oras ang biyahe pero habang nasa sasakyan ako ay bumalik sa alaala ko ang panahong noong kami ni Norman ang nagtungo sa San Agustin Church. Doon noon ay nagbitaw kami ng pangako o sumpaan sa isa't isa na hindi kami maghihiwalay. Noong nasa harapan na ako ng malaking simbahan ay may mangilan-ngilang mga tao kahit napansin kong sarado din ang malaking pinto.
May mga nakita kong nagdadasal lamang sa harap ng pinto o sa gilid ng simbahan. At naisip kong ganun na lang din ang gagawin ko. Nang mapansin ko ang lalaking makakasalubong ko, natigilan ako, Kuya Bono. May kasama siyang babae pero hindi ko gaanong pinansin ang babae. Sa mukha ng lalaki ako nakatitig at nung nasa harapan ko na sila ay hindi ko na napigilang masambit ang pangalan niya. Norman! Norman! Natigilan ng lalaki. Huminto siya at tumitig sa mukha ko. Tapos, ngumiti. Ate, hindi ako si Norman. Kamukha ko lang siya. Kapatid ko siya sa ama. Noon ay para ako napahiya. Napansin ko nga din wala siyang dimples kapag gumingiti siya. At mas bata siya. Pero magkamukha talaga sila. Pati kulay ng balat. Nilingon ko na lang sila noong tuluyan na silang umalis at ako'y nagpatuloy na rin sa paghakbang palapit sa simbahan, kaya lang naisipan kong habulin ng lalaking yun upang magtanong tungkol kay Norman, pero siya man pala ay binalikan din ako at muntikan na kaming magkabangga. Ate, gusto mo kunin ko ang number mo para baka sakaling bumalik si Kuya Norman, ibigay ko sa kanyang number mo. Nasaan siya? Hindi namin alam, ate. Basta na lang siya nawala eh. Bakit? May nagawa ba siyang kasalanan? Saan ba kayo nakatira? Sa Batak kami nakatira, ate. Doon din nakatira dati sina Kuya Norman. Yung mama ni Norman nasa Batak ba? Wala, ate. Hindi namin alam kung nasaan siya. Nagtatago yata eh. Ganun ba? Si Norman may asawa na ba? Hindi ko sure, ate, kung nagkatuluyan sila ng babae. Umalis kasi sila eh. Sige, etong number ko. Sana mag-text ka kaagad kapag may nabalitaan ko tungkol sa kanya. Oo, ate, makakaasa ka. Ano palang pangalan mo? Ervin. Ervin na pangalan ko. Ate, taga Bacara ka ba? Oo, bakit mo alam? Kasi taga doon dati sina Kuya Norman eh. Tsaka, parang natatandaan ko yata na ikwento ka niya dati. Ganun ba? Annalisa ang pangalan ko. Nice to meet you, ate Annalisa. Sige, tutuloy na ako ha. Andun yung kasama ko naghihintay. Girlfriend mo ba yon? Hindi pa, ate. Naliligaw pa lang ako. Okay. Sige, Ervin. Salamat ha. Sige, ate. Ingat ka sa pag-uwi mo ha. Salamat, Ervin. Sabi ko, tsaka ako muling tumitig sa kanyang guwapong mukha na talagang kahawig ng mahal kong si Norman. Subalit hindi ko maiwasang madama ang pagdurugo sa puso ko dahil sa balitang may iba na pala si Norman. Masakit yun sa akin kaya naman hindi ko naiwasang lumuha habang nagdadasal ako sa harap ng pinto ng simbahan. Lipaten kanti ko nakngin saan Tana irwa makayat anay sang sangayan Ayat ang kinali kahuman Na ipaay mo puno pakaragsakan Uray awan ka malaglagip ka Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay na inangota Tungrem luluwak tunggal mapanunod ka Agnanayon ngay yaten ka Ipat patek
sa katuwi puso. Alauna na ng hapon nung makarating ako ng bahay. Hinihintay ako ni na Mama at Auntie Isabel noon dahil magluluto na raw kami ng aking handa. Habang nagluluto kami ay pinagtripan ako ni Auntie Isabel. Nabangkit niya si Ryan na matagal na nanliligaw sa akin. Sagutin ko na daw at pakasalan. Sabi pa niya kailangan ko na matikman yung boom tarat-tarat. Hinayaan ko lang siyang dumakdak ng dumakdak. Abala ang isip ko noon, naiisip ko si Norman. Sabi ni Irvin, hindi pa naman daw sure kung nag-asawa na si Norman. Sino kayang babae yung tinutukoy ni Irvin na kasama daw ni Norman na nawala? Nakadama ako ng inis kay Norman. Nasa iisang probinsya lang kami pero hindi talaga niya ako nagawang dalawin o puntahan. Naisip ko din parang tama yata sila. Oras na yata para kalimutan ko na nga si Norman at bigyan ko na ng pagkakataon si Ryan. Kaya lang ang problema, wala talaga akong maramdaman ni katiting kay Ryan. Hindi naman siya pangit, kaya lang talagang wala akong maramdaman. Mapusyaw kasi ang balat ni Ryan. Iba yung pagkaputi niya, parang kulang sa dugo. Tapos mapayat na matangkad at nakasalamin pa. Zero sex appeal talaga si Ryan sa akin, kaya paano ko naman sasagutin, di ba? Di ba mali namang tanggapin mo ang lalaking hindi mo naman talaga gusto? Nakaraos ang birthday ko, Kuya Bono. Dumating ang ilang kaibigan ko at si Ryan ay may dalang napakalaking cake. Nung gumabi na, nag-inuman si Uncle Doming. Nagkulong na ako noon sa aking tulugan at hawak ko ang cellphone ko. Nag-aabang ng text ni Norman o kaya text ni Irvin. Nang hinayang ako noon, Kuya Bono, kung bakit hindi ko kinuha ang number ni Irvin. Ang dami kasing lumutang na tanong sa isip ko na pwede ko sanang itanong sa kanya tungkol kay Norman. November 7, 2020, gabi ng Sabado. Nakahiga na ako nang biglang may nag-text. Agad kong binasa. Hi, Sir Irvin to. Kumusta ka na? Mabilis ko siyang nireplyan. Okay lang ako, Irvin. May balita na ba tungkol kay Norman? Reply ko sabay save sa number ni Irvin sa phone book ko. Wala pa eh. Pero mayroon sana akong ikukwento sa'yo. Sige, ano yun? Gusto mo tawagan kita? Sabi ko. Hindi. Gusto ko sana sa personal kung pwede. Bukas. Pupunta ako sa bayan ng Bacara. Doon tayo magkita kung okay lang sa'yo. Bukas? Sige. Magkita tayo sa simbahan. Sa Lumang Tore. Anong oras? Tanong niya. Umaga, mga 9 or 10. Sige. 10. Andun na ako. Pagbaba ko ng tricycle sa tapat ng Lumang Tore ay napansin kong may kahihinto lang na multicab o maliit na pickup. At nakita kong bumaba doon si Irvin. Nakita rin niya ako. Kinawayan ko siya habang patungo ako sa Lumang Tore ng simbahan. Nakahiwalay kasi ang tore na yon sa simbahan. Sumunod siya sa akin. Kailawang nangiti ni Irvin nang lumapit siya sa akin. May dala siyang maliit na basket. Di ko maiwasan makadama ng kilig sa kanyang ngiti. Pakiramdam ko si Norman nang umingiti sa akin. Ano yan? Tanong ko sa dala niyang basket. Mga kangkanin. Niluto ng nanay ko kagabi. May suman dyan, may palitaw, at saka maha blanca. Para sa'yo to. Hala, nagabala ka pa. Wala palang maupuan dito, sabi niya habang palingalinga sa paligid. Doon tayo sa ilalim ng puno na yan. Kukuha lang ako ng upuan sa multicab. Sabi niya tsaka umalis nga at pagbalik niya ay madala siyang dalawang maliliit na monoblock. Parang yung upuan na pambata. Buti meron ko niya sa truck mo, sabi ko. Oo, ginagamit ito kapag nagtatali ng mga gulay. Ano bang trabaho mo, Irvin? Tanong ko noong kapwa na kami nakaupo. Wala, may gulayan kami ng nanay ko. At yung maliit na truck na yan ginagamit sa pagdi-deliver ng gulay sa palengke ng Lawag. Kagagaling ko nga lang nag-deliver kaninang madaling araw eh. Tapos tumuloy na ako dito.
Eh di kulang ka pa sa tulog niyan. Nagbiyahe ka pa. Sanay na ako, tsaka maaga akong natutulog sa gabi. Buti hindi nagtatampo yung nililigawan mo kung maaga ka palang natutulog sa gabi. Ang alam ko kapag nagliligawan, nagpupuyatan sa text at tsaka sa chat, di ba? Wala na yun. Binasted na ako. Ha? Bakit naman? Ala eh. Nakikita ng mas sigit. Isa lang naman kasi akong hamak na maggugulay. Ganun? Ang babaw naman niya. Oo nga eh. Gusto ko pa naman na sana mag-asawa kasi sabik na yung nanay ko na magkaroon ng apo. Ikaw, Annalisa, baka gusto mo ako maging asawa? Nahangiting tanong niya pero seryoso ang mga mata niya. Hala ka, Ervin, joke ba yan? 28 na ako, parang ate mo na ako. 4 na taon lang naman nagbuhat natin eh. At saka diba, age doesn't matter. Seryoso ka ba? Hindi siguro ako pupunta dito para lang makipagbiroan sa'yo, Annalisa. Ana na lang. At saka dati sa Paway, ate ang tawag mo sa akin ha. Ngayon pangalan ko na lang. Hindi ka nawala sa isip ko mula nung araw na yon. Lagi kitang naiisip. Lagi. Gusto kitang i-text kaya lang baka masamain mo. Pero hindi ko na rin napigilan. Kasi pakiramdam ko, mahal na talaga kita. Hala, Ervin, hindi na siguro totoo yan. Minsan pa lang tayo nagkita, mahal mo na agad ako. Liligawan kita, Ana. Patutunayan ko sa'yo na seryoso ako. Ervin, masyado kaya itong mabilis. Ikaw na nagsabi na 28 ka na. Diba? Dapat ikaw ang magmadali. Baka di ka na magkaanak kapag pinatagal mo pa. Sige, pag-iisipan ko, okay? Okay. Kain ka ng kakanin. Masarap yan. Eto, ako mismo gumawa nito. Sabi niya tsaka inabot sa akin ang kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Buksan mo, sabi niya. Binuksan ko nga. Napangiti ako na makita ko ang hugis puso na mahablangka. I love you, Annalisa. Sabay sabi ni Ervin. Hindi ka maiwasan ang kiligin noon sa simpleng bagay na yon. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay teenager akong kinikilig. Noong bago mag alas 12 ay inaya ko ni Ervin. Mag-stroll daw kami. Sumama ako. Nagpunta kami sa Lawag at doon kami kumain ng tanghalian sa isang sikat na fast food na may malaking alimbubuyog. Na-enjoy kong kasama si Ervin, Kuya Bono, kahit na madalas ay naaasiwa ako kasi nga mas matanda ako sa kanya. Naglibot pa kami kung saan-saan at pasado alas 3 anong ihatid ako ni Ervin sa bayan ng Bacara. Gusto niya akong ihatid hanggang sa bahay namin pero tumanggi ako kasi wala namang nakakaalam doon sa amin na naglalandi na pala ako sa iba at hindi kay Ryan na manok nilang lahat. Oo, Kuya Bono, nakuha na ni Ryan ang loob ng buong angkan ko. Mabait kasi talaga si Ryan at galante. Walang pagkakataong nagpunta siya sa bahay na wala siyang bit-bit na pasalubong. Sana maulit pa ito, Ana. Masuyo ang titig ni Ervin sa mukha ko nung sabihin niya ito. Oo naman. Salamat, Ervin. Ako nga dapat magpasalamat kasi pinagbigyan mo ako. At sana, Ana, pag-isipan mo mabuti yung panliligaw ko. Sige, ingat ka, Ervin. Ingat ka din, Ana. At gusto kong tandaan mo mula ngayon na sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, mayroong isang Ervin na nagmamahal sa'yo. Muli ay napangiti ako sa sinabing niya ni Ervin. Kinilig, syempre meta. Sa kagaling, tanong ni nanay syempre sa salitang Ilocano. Gumala. Gumala? Saan ka gumala? Hinanap ko si Norman. Ay sus apo, Ana. Agbagtit kan san. Ganun talaga, nay. Anong mangyayari sa akin kung uupo na ako dito maghapon? Hanapin ko siya, malay mo matagpuan ko. Ana, 7 taon nang di nagpapakita sa yung duldog na yon.
Umaasa ka bang magpapakita yon sa'yo? May asawa na yun. Kanino nyo naman nalaman yan, Nay? Ay, naapo. Wala kang mapapala sa paghahanap. At isang araw magsisisi ka, Ana. Dahil habang naghahanap ka ng iba, yung para dapat sa'yo, si Ryan, susuko na rin at ayaw na rin sa'yo. At hindi ka na makakapag-asawa. Talagang tatanda ka ng dalaga. Okay lang. Ano naman kung tatanda akong dalaga? Bahala ka na nga sa buhay mo. Nagtangkan taulom. Kinagabihan ay inabot kami ng alas 10 ni Ervin sa pagchat-chat. Una, nag-text muna kami tapos nagkuhanan kami ng Facebook kaya nag-chat na kami. Kinilig na naman ako sa nakita kong poster sa Facebook na may caption na 3 magagandang bagay ngayong araw na ito. Tapos mayroon siyang pictures na 3 na in-upload. Una, picture ng Torre de Bacara. Pangalawa, yung hugis pusong Maha Blanca. Pangatlo, picture ko pero naka-side view ako. Hindi kita yung mukha ko. Buti na lang hindi kita yung mukha ko. Sabi ko sa chat. Baka nga magalit ka kapag pinakita ko yung mukha mo eh. At saka di ko alam na pinicturan mo pala ako. Sorry, di ko napigilan eh. Sabi niya. Tapos binago ko ang topic. Nasaan kaya ngayon si Norman? Hindi ko alam eh. Bakit miss mo na? Hindi ako magsisinungaling sa'yo, Arvin. Oo, miss ko na si Norman. Okay lang, nauunawaan naman kita pero kung ako ay mawawala sa buhay mo, mamimiss mo din kaya ako? Tanong niya sa chat at nireplyan ko naman ng, siguro oo kasi sandali pa lang naman tayo magkakilala. Kaya lang matapos kong masend yon ay bigla siya nag-video call at tinanggap ko naman. Napakaseryoso ng gwapong mukha niya noon at ang sabi niya, Ana, ano bang dapat mong gawin para tanggapin mo na ako? Sabihin mo nga, kasi gusto na talaga kitang maging asawa. Gusto na kitang pakasalan. Ba't kasi nagmamadali ka? 24 ka pa lang. Sabihin ko sa iyo ang totoo, may sakit ang nanay ko. At ang tanging hiling niya sa akin ay sana mahawakan man lang daw niya yung magiging apo niya. Mag-isang anak lang kasi ako. Ervin, ang hirap naman yan. Sige na Ana, please. Tanggapin mo na ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at kung darating ang araw na ayaw mo talaga sa akin, edi sige, iwanan mo ako. Ervin, kaya lang ba gusto mo ako maging asawa dahil sa hiling ng nanay mo? Marami naman kasing ibang babae dyan. Gusto mo tulungan pa kitang maghanap. Mahal kita, Ana. Maniwala ka kahit sandali pa lang tayo magkakilala, minahal na kita. Mahal kita. Sumusumpa ako sa Diyos, Ana, mahal kita. Ervin, nalilito pa ako. Dahil ba kay Kuya Norman? Ana, ayoko lang siyang siraan sa'yo pero ito lang masasabi ko. Mas matino akong lalaki kesa sa kanya. Paano mo naman nasabi yan, Ervin? Hindi ko sasabihin sa'yo ngayon. Ayoko kasi magsalita ng ikasisira ng ibang tao. Ang gusto ko lang, maniwala ka sa akin. Mas okay ako kesa sa kanya. Sige na please, Ana, tanggapin mo na ako. Pakakasalan kita kaagad. Alam mo, may 5 baboy na ako. Malalaki na. Tapos yung ninong ko magbibigay pa raw ng 30 manok. Sige na, Ana. Nangangako ako sa'yo, hindi kita sasaktan. Aalagaan kita at mamahalin kita habang buhay. Ay, Ervin. Okay, ganito. Bigyan mo ako ng 1 linggo para makapag-isip. 1 linggo? Hindi ba pwedeng 1 araw lang? Hirit niya pero narinig ko ang boses ni nanay sa labas ng pinto. Ana, lumabas ka dyan. Nandito si Ryan. Sino yon? Tanong ni Ervin. Nanay ko. May dumating daw. Ryan ba yon? Oo na. Ha?
Oo na, Irvin. Sinasagot na kita. Tayo na. Pakasalan mo agad ako, ha? Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Irvin. Halatang na sorpresa. Pudno ka di, Ana? When, Irvin, totoo. Handa na akong pakasalan ka. Nagpaalam agad ako kay Irvin para harapin naman si Ryan. Pero may usapan na kami ni Irvin na magkikita kami kinabukasan sa Torre ulit. Si Ryan na lang natitirang manliligaw ko dahil ayaw niyang tanggapin ang pagtutol ko. 32 years old na si Ryan at siya isang elementary school teacher. 5 taon mahigit na siyang nanliligaw. Nung una palang prinangka ko na siya na wala siyang maasahan sa akin pero makulit talaga siya. Hindi daw siya liligaw ng iba hanggat hindi niya ako nakikitang nagpakasal. Pero habang single daw ako ay mananatili siyang nag-aabang. Ito ang dahilan kung bakit sinagot ko na agad si Irvin nung gabing yon para tumigil na rin si Ryan. Madalas si Ryan dito sa bahay. Parang miyembro na nga siya ng pamilya. Mabait siya at laging may dalang pasalubong sa amin kapag dumarating siya. Boto sa kanya si nanay. Si tatay nga pala ay yumao noong 2017 pa. Close na kami ni Ryan, Kuya Bono, pero parang kapatid ang damdamin ko para sa kanya. Pero nung gabing yon na dumating siya ay nakiinom siya at muli akong kinukulit. Gaya ng dati, sinabi ko sa kanya na parang kapatid lang ang turing ko sa kanya. Pero hindi ako nagsalita ng tungkol kay Irvin. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa, Ana. Kung yung 5 taon kong panliligaw sa iyo ay hindi pa sapat, kahit umabot pa ng 10, maghihintay ako sa iyo. At hindi ako titigil hanggat hindi kita nakikitang kinakasal sa iba. Maghihintay pa rin ako, Ana. Maghihintay pa rin ako. Nagkita kami ni Irvin kinabukasan. Hindi ko inaasahang yayakapin niya ako. Saksi ang Torre sa ginawa niyang iyon. Nagpunta kami ng Lawag sa PSA at nag-file kami ng Senomar. Kompleto kami ng requirements ni Irvin. Seryosohan na talaga yun kaya inihanda ko ang lahat. 7 to 13 days daw hihintayin bago dumating ang Senomar. Pagkagaling namin ng PSA, nagpunta kami sa kanila sa Batak at nakilala ko ang nanay niya, si Nanay Lydia. 45 years old lang siya noon at may sakit na nga daw sa puso. Napakabait niya sa akin. Anak agad ang tawag niya sa akin at nung umalis kami ni Irvin ay niyakap pa niya ako. After 10 days ay bumalik kami ni Irvin sa PSA. Laking tuwa niya nung nandun na ang aming Senomar. Mabilis kami nagtungo sa munisipyo ng Batak upang mag-file naman ng marriage license. Buong araw na yun ay natapos naman lahat pero 7 days daw ang hihintayin bago ma-release ang marriage license. Nagpunta naman kami sa simbahan ng Bacara at nag-inquire kami kung paano magpakasal sa panahon ng pandemic. Ang sabi nila ay limitadong tao lang daw ang pwedeng pumasok sa simbahan. Hanggang sa nagdesisyon ako na yung pari na lang ang pupunta. Doon na lang kami ikakasal sa mismong venue ng kasal. Saan mo ba gusto? Gusto mo sa Plaza del Norte o sa Palacio de Lawag? Ay, wag sa mga ganun, Irvin. Wag kang masyadong gumastos. Sa bahay na lang. Oo, sa bahay na lang. Pero, wag muna tayong mag-iingay. Gusto ko kasing sorpresahin ng pamilya ko eh. Sige, ikaw ang bahala pero kailan? December 8. Gusto ko sa December 8. Kaya ba natin yon? Wala pa tayong invitation. Wala nang ganun, Irvin. Itatapon lang din naman nila yun eh. Sabihan na lang natin ng personal yung mga iimbitahan natin. Tsaka sa amin naman kahit hindi imbitado, pumupunta naman eh. Ganun sa amin kaya wag na yung invitation. Souvenirs na lang ipagawa natin para sa mga ninong at ninang. Sige, ikaw ang boss. Boss talaga?
boss kong mahal na mahal. Saktong November 30, Lunes nung ma-release ang aming marriage license. Wala pa rin kaalam-alam ang pamilya ko sa mga pinaggagawa ko. December 6, pinuntahan ko si Ma'am Susie, ang dati kong teacher nung elementary. Sa kanya lang ako nagsabi na ikakasal ako at ninang siya. Yung iba kong kinuhang ninong at ninang, sinabihan ko lang na pumunta sa bahay sa December 8 ng umaga. Sinabi ko lang na merong handaan. Bumili ako ng damit ni nanay at Uncle Domeng. Since wala na si tatay, si Uncle Domeng ang tatayong tatay ko. Pero ang mga damit na yun ay tinago ko sa aking aparador. Bumili din ako noon ng damit kong bestida lang na kulay puti. Tapos nag-order ako ng bouquet ng fresh flower na i-deliver sa umaga ng December 8. Pumayag ang pare na siya na lang ang pupunta sa bahay. Ganon din naman kasi yung ibang nakita kong kasalan. Bawal din daw ang pasayaw kaya talagang kainan lang at kasal. Si Wela, ang pinsan ni Ervin na bakla, ang bahala sa makeup namin. Sila na rin ang mga kaibigan niyang Becky ang magde-decorate sa parang altar kung saan kami ikakasal. Yung mga lalaking pinsan ni Ervin ang magtatayo ng parang altar. December 7, birthday ng pamangkin ko. First birthday niya at ginanap sa bahay ng kapatid ko sa kabilang purok. Ang cute-cute ng pamangkin kong yun at gustong-gusto ko siyang kinakarga. At syempre, hindi na naman ako nakaligtas sa mga panunukso nila. Asawahin mo na si Ryan, Ana, para magka-baby ka na rin. Kaibigan ko lang yun, ano ba kayo? Sagot ko. Hay nako, magsisisi ka, Ana, kapag ikaw ay nalipasan na ng panahon. Sabi ng isang tita ko. Takot yata sa buto eh. Sabad na naman ang malaswang bibig ni Auntie Isabel. Nagtawanan sila. Pero kinahapunan, sa aming bakuran, nagdatingan sina Ervin. Isang jeep at yung multicab ni Ervin na may kargang 5 baboy. May mga dala din silang malilinis na kawayan, mga pangdekorasyon, mga malalaking talyasi at kaldero, mga pinggan at baso, at syempre madami sila. Halos buong angkan din ng mother side ni Ervin ang dumating. Sino yung mga yan? Takang tanong ni nanay. Si Uncle Doming naman ay lumapit na sa kanila nung makita niyang ibinababa na ang mga karga ng truck. Ako naman ay lumapit kay Ervin. Niyakap ko siya at hinagkan naman niya ako sa noo. Sabay lingon ako kay nanay na nakanganga sa pagkalito. Nagmano din ako kay nanay Lydia. Inakay ko siya palapit kay nanay at ang sabi ko, Nay, ito si nanay Lydia, ang balai mo. Hindi pa rin makarecover si nanay noon sa pagkalito at pagkabigla. Hoy nay, gising! Ano ba ito, Ana? Na ikakasal na ako. Ito si Ervin, ang mister ko. At ito ang nanay niya, si nanay Lydia, ang balai mo. Parang noon pa lang nahimasmasan si nanay. Noon ay ngumuti na rin siya at nakipaghawak kamay kay nanay Lydia. Umaikan, abalayan, ipapastati ang salan. Danggayan ka, panagsala, dagitian at ka. Sa kwarto ko ay nahiga muna si nanay Lydia noon. Sumama daw ang pakiramdam niya. Pumasok si nanay at ang sabi niya, bukas na ba talaga yung kasal mo? Wala pa akong damit. Ano ka ba kasi para kang bagtit? Talaga pa bigla-bigla ka. Meron ka ng damit. Sabi ko, tsaka ako binuksan ng aparador. O ayan, eto naman kay Uncle Domeng, pakibigay mo na lang sa kanya. Kay luwang nangiti ni nanay noon. Ilang saglit pa'y nag-iyakan na mga baboy na kinatay. At makaraan ng ilang minuto ay dumating na rin ang sound system na tumugtog kahit walang pasayaw dahil bawal nga. Sana. Pero malakas si Uncle Doming kay Kapitan kaya't nagkaroon pa rin ng sayawan. Napakasaya, Kuya Bono. Sobra. At kinaumagahan, alas 7, ay nakabihis na kaming lahat. Kompleto na rin ang mga ninong at ninang. Bago mag alas 8, dumating ang pare. At saktong alas 8, sinimulan na ang seremonya. At yun, Kuya Bono, ako ay ikinasal na sa lalaking kailan ko lang nakilala. Na nagkataon pang
kapatid sa ama ng lalaking kay tagal kong hinintay. Di mo kunay na tuy ayat maning pulbo, siksikat pagduyusan day tuy rik na puso. Tuy ayat ko alapatek, ang nanayon ingat tanim, sana bareng-bareng natalingin. Sabi ko, hindi naman talaga ako takot sa buto, pero nakakatakot din pala talaga. Nalaman ko yun nung unang gabi namin ni Ervin sa Java Hotel. Pero hindi ko na lang ikukwento yung nangyari, Kuya Bono. 2 araw kami sa hotel at doon na ikwento sa akin ni Ervin ang tungkol sa Kuya Norman niya. 2013 nga daw sila dumating sa Batak. Tumira daw sila noon sa lola nila, sa father's side. Kasama ang nanay at kapatid niya nung una, pero hindi man lang daw inabot ng 1 linggo ang nanay nila sa Batak. Umalis daw kasama ang nakababatang kapatid ni Norman. Si Norman ay nakapagtrabaho daw sa Lawag at nagpapalit-palit ng girlfriend. Pero ang hindi raw inaasahan ni Ervin, pati ang girlfriend niyang si Cheska ay nagawang ahasin ni Norman. Nagkagulo kami noon. Nagsuntukan kami ni Kuya Norman. Pero wala siyang laban sa akin. Sobra galit ko sa kanya noon kaya binantaan ko siyang papatayin ko silang dalawa ni Cheska. Kaya sila umalis. Ewan ko kung saan sila nagpunta. Hindi na kasi sila nagpakita ulit. Grabe. Naging ganun si Norman. Buti nga umalis eh. Dahil kung hindi, baka nasa kulungan ako ngayon. Buti nga. Pero Ervin, hindi mo ba ako niligawan dahil gusto mo lang gumanti kay Norman? Sabi ko na nga ba, iisipin mo yan eh. Hindi mahal ko. Mahal na mahal kita. At ikaw ang gusto ko makasama sa araw-araw. Kaya kita niligawan at pinakasalan. At pakakasalan pa ulit. Hala? Kakasal ulit? Eh di ba may mga matatanda na nagpapakasal ulit? Oo nga. Pero matagal pa yon. Mga bata pa tayo eh, sabi ko. Mga bata pa ba talaga tayo? Hindi na. Pero buti pa. Gawa na lang tayo ng bata. Kuya Bono, 3 araw ko nang nagtatype sa CP ko ng kwento kong ito dito sa amin sa Bacara. Sa ngayon kasi ay nasa Baguio sina Ervin at Nanay Lydia kasi may nakilala silang magaling daw na cardiologist doon at isa pa may kapatid doon si Nanay Lydia. Panay ang dasal ko na sana gumaling pa si Nanay Lydia para makita pa niya ang magiging baby ko. Pero sana magbuntis na rin ako. Tulungan sana ninyo ako magdasal na magkalaman na ang bahay bata ko. Masaya ako, Kuya Bono. Hindi lang dahil tumigil na ang angkan ko sa pangungulit sa akin na mag-asawa na ako, kundi dahil pakiramdam ko araw-araw ay lalong napapamahal sa akin ang asawa kong pogi. Wala pa rin kaming balita kay Norman, pero hiling ko sana okay lang siya. Si Ryan naman ay professional talaga. Buong puso naman niyang tinanggap na hindi talaga kami para sa isa't isa at magkaibigan pa rin kami. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at sana'y mabasa mo rin ng maaga ang kwento kong ito. Agyaman ak unay-unay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ana. Hindi damo ka nga makita, anyan nga kibayo tuyrik na, takinalibnos ken kinasimpet mo, anya nga makaliw-liwat. Ket indaw-dawat ko Diyos nga namarsuan, nga sikanto kuma kadinak aginggat inggan. Nasudi nga ayat irok noy kuken ka, anyaman nga rigat yanam ay paspasarenta. Pag pinuligan ta ara paap
unang maraming salamat for sharing your story again dito sa DKB naman. Maraming salamat. Alam mo, parang naiintindihan ko yung sitwasyon ni Norman o isa maari sa kanyang dahilan kung bakit hindi na siya bumalik. Kahihiyan. Hindi ba? Dahil sa kagagawa ng kanyang ina, di ba sila nabilad sa kahihiyan dahil nagtumakas ang kanyang nanay sa mga responsibilidad. Di ba? May mga asunto na kamo. At kung siya kasi ay magpapakita muli sa inyong barangay, syempre tatanungin siya ng mga tao, nasaan ang nanay mo, bakit ganon? Hindi ba? Kaya siguro hindi na siya nagpakita, kaya siguro nagtago na rin. Kanya nga lamang ay nasukat din doon ang kanyang paninindigan sa inyong pagmamahalan. Masasabi nating hindi ganon katibay, kundi marupok din ang kanyang pagmamahal sa iyo sapagkat hindi na siya gumawa ng paraan para magkita muli kayo. At siya ay nagpakasira pa pala. Ha? At mabuti na lamang sapagkat matapos ng napakatagal mong paghihintay ay binigyan ka naman ng Diyos ng iba para sa iyo. At sa tingin ko, naniniwala ako na si Irvin nga ay mas higit, mas okay kaysa kay Norman. Sa tingin ko, ikay sumasang-ayon din naman. Hindi ba? So, ganun kabuti ang ating Diyos. At talagang kuminsan pinaghihintay tayo upang ma-rewardan tayo ng pinaka-okay para sa atin. At congratulations sapagkat napunta sa'yo si Irvin. At sana ay patuloy mo ring patunayan na ikaw ay better choice din naman. Sana ay patunayan mo na hindi nagkamali si Irvin sa pagpili sa'yo. Okay? Simple lang yan. Patuloy mo lang siyang mamahalin, pahalagan, igalang, respeto. Suportahan sa kanya mga gustong gawin sa buhay as long as mabuti naman ito. Just keep the love alive. Lagi kong sinasabi yan. Sapagkat yan ay napaka-importanting bagay para mapanatili ang pagmamahalan ng magkarelasyon, lalo na ng mag-asawa. Again, thank you so much, Anna. Congratulations for the good life. At sana ay manatili kayong masaya at nagmamahalan. At doon sa kahilingan mong magkaroon na sana ng anak, alam mo naman ang dapat gawin dyan. Boom, tarat-tarat, hindi ba? Sipag lang at syempre pananalig din sa Diyos. Bibigyan din kayo ng anak. Again, thank you so much for sharing your story here on DKB. At sa lahat mga kahugot nating muling sumubaybay, tumutok sa ating programa, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po subscribe sa ating channel, please subscribe kahugot. Hanggang sa muli, hindi tayo magkakarinigan para sa panibago na namang kwento ng buhay at pag-ibig, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, the Kahugot YouTube channel. Stay safe, Kahugot. Stay healthy. God bless you all. Subscribe.